So mga sangkay, pag-usapan po natin itong sitwasyon ngayon ni VP Sara na posible di umanong hindi na matuloy ang kanyang kandidatura sa pagkapresidente ng ating bansa. So ano nga ba ang masamang balita na yan mga sangkay? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Ito, pag-usapan po natin ngayon itong delikadong sitwasyon di umano ni VP Sara. Kasi nga po, may balita na matutuloy na po ang impeachment complaint. At kapag nahatid po yan doon sa Senado, alam nyo na ang kasunod. Pag-usapan natin yan mga sangkay kung anong kahihinat na ni VP Sara. Eto na. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, interesting to mga sangkay kasi nga po, kapag gumulong ang impeachment trial at napatunayan na guilty siya, matatanggal siyang vice presidente, hindi na rin po siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon, no, ng ating gobyerno. Yun po ang pinakadelikadong sitwasyon ngayon ni VP Sara. Ngayon, ito ang balita mga sangkay. Tingnan po natin kasi itong sinasabing bagman di umano bagman daw ni VP Sara na si Madriaga kasama daw po sa affidavit sa ika-4 na impeachment complaint. Naku, mukhang maninilikado talaga siya dito. Representative Bienvenido Benny Abante Jr., 6th District ng Manila City at chairperson din ng House Committee on Human Rights. Magandang hapon! Magandang Kong hapon, Benny. ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. Thank you. Ayan, sabi ko nga, bago magsara yung tindahan kagabi, ay inihabol nyo yung ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Oo, kayo ang tumatayong nag-endorse, Ayan na. no? At kasama si Opo. House Deputy Speaker Paulo Ortega the O, Fifth. dalawa kami. Ayan. So, ano ang kaibahan nito sa naunang tatlo, Kong Benny? At kasi ang sinasabi, ang focus daw nito ay ang sinasabi umano ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Okay. Ang in-emphasize nung unang complaint ng Makabayan Black, including yata yung Congresswoman de Lima, ay yung confidential funds. No? Okay. Sa amin naman, I think merong similarity doon sa naunang pag-file namin ng complaint. Ang pagkakaiba lamang kasama namin, sinama yung affidavit ni Ramil Madriaga. So, apat na ngayon. Apat na ngayon. Oo. So, anong status na nito? I think nasa opisina na ni House Speaker. Kahapon pinirmahan ko yung endorsement dun sa office ni SecGen . I don't know kung nasa office na ni Speaker Boji, no? Sinasabi, sir, na ito yung mas komprehensibo. No? Opo. Among the So, yan daw po mga sangkay ang pinakamabigat ngayon na complaint laban po kay VP Sara. yun, 4 na yan, pang-4. Itong pang-4 ang pinaka-komprehensibo. Bakit nasabi yon? 69 pages pala to. Nabasa ko po yung talagang impeachment complaint. Of course, nagsimula sila sa culpable violation of the Constitution. Kasama dyan, no? Doon lang sa culpable, meron ng 3 bahagi ito . No? Tapos, betrayal of public trust. Matindi rin po nakalagay dito yung abuse of power, cronyism, patronage, threat, bakit bilang Vice President po ng Pilipinas, hindi po naman siya private citizen. No? Kaya hindi po katanggap-tanggap
na yung isang mataas na public official takutin o i-threaten ng Pangulo ng papatayin ka. Di ba? O, So kasama po doon sa affidavit ni kasama po sa impeachment complaint, no? Ni na itong pang-apat mga sangkay. So kaya ganun po siya kabigat. At alam nyo, guys eto lumabas din ang totoo mga sangkay kung bakit nagdeklara na maaga si VP Sara. Ito pala ay bahagi, no, ng panunukat ng Vice Presidente di umano kung sino ang kanyang mga kakampi sa Kongreso. Eto pakinggan po ninyo. Sabi mo mukhang mahihirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? Ganda ng tanong. Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yon para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso. O ayan, mga sangkay, sabi po yan Representative Lawrence Defensor. Para po magkaalaman, para po masukat. Gusto ni VP Sara daw na masukat kung sino ang kanyang mga kakampi sa Kongreso. Kasi, actually sabi nga po, may ano yun may kasamang parang, hindi man sinabi niya ni VP Sara ng salita na tinatakot ko kayo. Pero, kumbaga, maliwanag na message daw po yun na kapag ako ang naging presidente, kayong mga pumirma laban sa akin, iyayaringin ko kayo. Parang ganun po yung dating. Eto, mga sangkay, sabi po mismo ng Representative Defensor na strategy daw po yun ni VP Sara para magkaalaman na kung sino yung mga kakampi sa kanya sa Kongreso. Kasi may impeachment complaint nga. So, delikado po doon si VP Sara. O, ito mga sangkay, ito daw ang pinakamabigat na impeachment complaint, yung pang-apat. Tapos andun din yung graft and corruption. Andun din ang bribery. Andun din ang other high crimes. Yan po ay inibisagahan na po namin yan sa Quadcom, Tricom at Good Government. Ngayon, yung pong tinatawag nating affidavit ni Ramil Madriaga, kung yun ay hindi niya babaguhin, matindi po yun sapagkat talaga namang nakalagay din po sa affidavit ni Madriaga na involved din po siya sa tinatawag nating yung pong drug na smuggling doon sa customs, allegedly, no? Yung magnetic lifters. At inalis din po nung affidavit ni Madriaga na yung po si Madriaga kasi quite close yan sa mga Duterte. Siya po ang nagsimula na tinatawag na isip, no? At ito po yung organisasyon that would put the Vice President into the presidency. At ang nakalagay po dito, allegedly, ay ang funding po niya gagaling sa POGO operations, saka sa drug dealers. Inibisigahan po namin sa Quadcom yan eh. So, ganyan po kabigat, mga sangkay, yung itong pang-apat ng impeachment complaint. Kasi parang nakatutok siya kay Madriaga. Yung affidavit ni Madriaga kasi, dinitali doon yung mga pangyayari. Kaya, sabi nga po niya, kapag kaumusad to, delikado ang Vice Presidente. Kasi halimbawa sa Senado, let's say, ngayon, kukulangin na po sila kasi makukulong si Bato at saka si Bongo sa ICC. Mawawala din po si Cheese, si Villanueva, at saka si Jinggoy. So, 5 po silang mawawala. Itong mga Duterte Black. So, ang matitira na lamang po 4.
si Cayetano, si Robin, si Amy Marcos. Sino pa isa? May isa pa eh. 4 yan sila mga sangkay. So, 4 na lang po matitira. So, papaano na? Paano sila makakausad niyan? 'Di ba? Nasa delikado po talagang sitwasyon si VP Sara ngayon. At kapag ka natuloy ito, halimbawa maging matagumpay ang impeachment complaint, hindi na po makakatakbo si VP Sara sa pagka-Pangulo ng Pilipinas. At hindi na rin po siya makakaupo sa kahit na anong opisina ng gobyerno. Alright? Pero kayo, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.